13:42-44. As they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they broke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Napakaganda po ng verse na ito. Wala tayong problema sa Bible verse nito. Sinasabi lang nito sa atin, mga kaibigan, na ang mga alagad noon ay napaka-zealous nila. Nang sila tumanggap sa ating Panginoon at nung sila ay nakakilala sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesus na namatay para sa kanilang kasalanan, ay talagang bilang sa Hudyo ang kanilang lahi, most of the Christians na tinutukoy dito sa Pisidia, Antioch, na dinalaw ni Paul at ni Barnabas habang sila ay nasa missionary work. Samantala kasi ni Paul, pumasok sa sinagoga para ipangaral ang mabuting balita. Ginagawa din yan ng mga kaibigan natin, di ba? Nung ako'y Adventist, marami din ako nabisita mga churches na Sunday pa nga, pero hindi ako nagsisimba dahil Sabadista ako noon. Hindi ako nangingili ng Sunday porque Sunday ako pumunta. Andun ako para i-spread ko yung paniwala ko na hindi Sunday, Sabat ang tama. So, ganun din, ang strategy ng mga apostol, teaching strategy ng mga apostol, pupunta sila ng Sabat. Although, yes, they are partly Jews, mga Hudyo ang lahi nila. So, merong kahulugan itong pagsimba nila. Kasi naging part na ng buhay nila ito. Mula pagkabata, doon na sila nagsisimba. Imagine mo kung ikaw nagsisimba, pinanganak ang Catholic, no? At nagsisimba Sunday, minsan nga, hindi mo na tatanong bakit Sunday kayo nagsisimba. So, nakagis na mo na. Ang mga tao na nakinig sa ngaral ni Paul, kagandaan sa mensahe niya, naghiwalay sila na next Sabbath, balik ka dito. Dahil gusto namin mapakinggan pa ang marami. Ang mga audience niya, mga kaibigan, ay karamihan, siyempre, mga Jews. Ang setting at ang location ay synagogue. Alam niyo po ba ang synagogue? Synagogue po ang tawag sa church o simbahan ng mga Jews, ng mga Hudyo, na hindi pa naniniwala kay Jesus Christ. No? Hindi pa nila nag-gets ang meaning ng kamatayan ni Jesus sa cross. Bukod sa mga Hudyo, may mga devout converts to Judaism. Sino itong mga devout converts to Judaism? Well, ito po yung mga Gentiles. Mga Gentiles sila na nakarinig ng message, nagustuhan nila yung kultura ng mga Hudyo, nagustuhan nila yung mga practices nila, yung kanilang kaugalian, yung kanilang pagiging pious at religious sa kanilang religion. So, maraming mga Jews at maraming mga Gentiles ang na-convert sa Judaism. Ang tawag po dyan ay mga proselyte. So, nagpatuloy sila and then they follow all the ceremonial laws, even the law of Moses bilang Jews. But, of course, ang lahi nila hindi Hudyo. At nakiusap sila kay Paul at Barnabas. Nasabi ni Paul, in-encourage pa sila ni Paul, urge them to continue in the grace of God. So the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Ako nung Adventist ako, mga kaibigan, iba ang dating nitong verse sa akin. Bilang 7-day Adventist, ang basa ko dito, wow, si Paul pala, hindi niya in-encourage magsimba ng Sunday. Ang pagsimba ay Sabat. Hindi nagturo si Paul na, hindi na Sabat, wala nang Sabat. Namatay na si Jesus sa cross. Dapat Sunday na tayo magsimba. Ito nga sinasabi ko ng Brother Toto. Kung talagang Sunday ang pinopromote ni Paul, it is an opportunity ni Paul na ngayon at pagkakataon niya sabihin na nung invite siya na bumalik next Sabbath, sasabihin niya, teka, hindi na po tayo pwede bumalik next Sabbath kasi lumipas na yan. Naipako na sa krus yan. So, kailangan kinabukasan o sa Sunday tayo mag-meeting. Hindi Kundi, sabi doon, the next Sabbath, almost all the city gathered to hear the word of the Lord. So, naging matagumpay ang missionary journey ni Paul dito. Malalaman ba natin mamaya, ano ba ang stand at position ni Paul when it comes to Sabbath keeping?
Like what I said, argument na standard ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist dyan ay the Christian continue to observe the Sabbath even long after Jesus ascended to heaven. Even the Apostle Paul continued to worship on the Sabbath day. Wala po kayong tutol dyan. We agree on that. If Sunday has become the new day of worship, they should ask Paul to return to on Sunday instead of the next Sabbath. Hear God's word from its preaching. Very convincing naman na kung totoo talaga. So, tayo naman, brother Toto, hindi naniniwala, nung time na ito, ay agad-agad pinalitan na kagad ng Sunday ang Sabbath. Dahil kung mabasa tayo sa history, ang Bible kasi napaka-silent tungkol sa bagay niyan. Walang sinasabi ang Bible na ang Sabbath nalipat ng Sunday. Walang ganun sinasabi. Pero sa history, outside the Bible, kung saan nangyari at naganap ang mga bagay nito, ay makikita natin na ang mga Kristiyano, hindi kagad ginawang palit ng Sunday, ng Sabbath ang Sunday. Kasi nga, throughout history, lalo ng 3rd at 4th century, nagkaroon pa ng pagkakataon na nagsabay ang Sabbath, pagkatapos mag-Sabbath ng mga Kristiyano, lalo na yung mga Jewish Christians, pag kinasapitan ng paglubog ng araw ng Sabado, which is for them is Sunday na, doon naman sila nag-Lord's Supper at doon sila nagsa-celebrate ng resurrection ni Jesus. Doon sila nag-worship ng Sunday. Ngayon, ilang beses ba binanggit sa Book of Acts, kung babasahin po ninyo, from Acts 1 to yung huling chapter ng Acts 28, ilang beses ba lumbas? May nakita ko na 8 times nabanggit po yung word na Sabbath. From Acts chapter 1 verse 12, binanggit yung Sabbath doon. Sa Acts 13:27, binanggit din ng Sabbath doon. Sa Acts 13:42, ginamit din ng Sabbath doon. Acts 13:44, ito nga yung pinag-usapan natin, binanggit din ng Sabbath doon. At sa Acts 15:21, binanggit din ng Sabbath doon. Sa Acts 16:13, binanggit lang ng Sabbath. Sa Acts 17:2, binanggit din ng Sabbath doon. And lastly, yung Acts 18:4, ito yung ginagamit ko nung Adventist ako para patunayan si Pablo, nangingili ng Sabbath, nagsisimba pag Sabado. Binanggit din ng Sabbath doon. Pero ito mga kaibigan, question lang, tanong lang po sa atin, bilang mga palasuri. Alam ko marami Adventist dito nagmamahal at mga palasuri. Dito sa 8 beses natin binanggit sa Book of Acts ang Sabbath. Tanong ko lang po na gusto nating magipalaisipan sa mga Adventist nating kaibigan. Meron bang kahit isa dito na binanggit na mga Kristiyano ay nagsabat sa loob ng Christian Church? Diyan sa 8 instances na binanggit ang Sabbath, meron bang binanggit diyan na sila ay nangili ng Sabbath sa church, hindi sa sinagoga? Kasi pag sinabi nating church, this is a place of gathering for Christians, mga mananampalataya na. Okay? Hindi naman tayo tutol na may mga Christians, mga mananampalataya na nagsisimba sa sinagoga. Pero of course, wala silang matutunan about Jesus Christ sa sinagoga. Hindi na maintindihan ang meaning ng kamatayan ni Jesus sa sinagoga. Kasi yung mga Hudyo nga, mahalos ang gustong papatay si Kristo eh. So sa kanila, walang meaning yung kamatayan ni Jesus. Para sa kanila, ang pagpatay niya kay Jesus, to the Roman crucifixion, ay pagpatay sa isang false prophet. So, hindi pwedeng, kumbaga, kung gusto kung talaga ang mga Kristiyano, ay sa paniwala natin bilang Adventist, ay nagsisimba sa Sabbath, wala silang matututunan doon, hindi sila mapapatibay sa pananampalataya tungkol kay Jesus. Kasi hindi pinag-uusapan si Jesus lang. Ang lagi binabasa doon, Old Testament. Hindi binabasa sa sinagoga at sulat ng mga apostol. Hindi ini-interpret doon ang Old Testament. So, hindi mo matututunan ang gospel of salvation under the new covenant sa synagogue ng mga Jews. Kahit ngayon sa synagogue ng mga Hudyo, siguro, kahit mga Seventh-day Adventists, no wonder ba't hindi sila nagsisimba sa sinagoga. Kasi hindi naman naniniwala sila kay Jesus yan eh. So, hindi kayo lalago sa pananampalataya sa pagsamba sa sinagoga. Kaya, mga kapatid naming Adventist, dapat pag-isipan nito. Huwag natin gamitin yung Bible verse na ginagamit sa Acts. Eto mga Kristiyano, nagsimba sa sinagoga eh. Hindi ho basta-basta. Kasi kung seryosohin natin yung sinabi nyo, lalabas
na ang mga Kristiyano, hanggang doon sa unawa lang nila. Ang unawa lang nila hanggang Old Testament lang. Hindi na naunawaan ang message kung bakit namatay si Kristo sa cross. Hindi na naunawaan ang kahalagahan ng New Covenant, bagong pakipagtipan. Yan po ang ibig sabihin. Yan po, palaisipan po yan mga kapatid na Adventist. Hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo iniinsulto. Binibigyan ko kayo na palaisipan kasi nag-iisip din naman kayo, alam ko. Okay, now, ano masasabi natin dito sa binasa natin mga text? Well, ang mga talatang ito ay alam natin, nabanggit natin nung nakaraan, part ito ng transition period eh. No? Bagong kamamatay lang na Jesus, nakalipas pa, hindi pa mag-sink in, hindi pa nagsisink in sa mga alagad, kung anong kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa cross. Ba't siya namatay? At hindi pa nila maunawaan ang kamatayan niya sa cross ay katapusan ng Old Covenant. Katapusan ng ceremonial law at ng tinatawag na Mosaic law. Hindi pa nagsisink in agad-agad. So, transition period. At siyempre, during the transition period, kailangan i-avoid natin na mag-basis tayo ng doctrine sa period ng tough time na yan. Parang ganito. Transition period, speaking of transition period, Brother Toto, nung time ng Great Disappointment ng mga Seventh-day Adventist, time ni Miller, wala pang Seventh-day Adventist nun. Wala pang Seventh-day Adventist. Nung Great Disappointment ng 1844, meron din naman transition period na nangyari. Nagkaroon ng Seventh-day Adventist noong 1862, di ba? Nung sila ay naging denomination. Pero yung transition period na yon, si Ellen White, hindi pa malinaw sa kanya yan na si Jesus Christ ay Diyos eh. Ang mga Seventh-day Adventists during that time ay anti-Trinitarian. Yung transition period. Di ba? Hindi pa nila naintindihan. Even doon nila din na-develop, lalo na mga 1850s, doon lang na-develop yung sanctity doctrine, pero hindi pa nila naintindihan din yun eh. Wala pa yung investigative judgment. Wala pa. Wala pa. Investigative judgment, later po na lang yan. 1855. 1855 lang po na bansagang investigative judgment. Amen. Hindi pa sila malinaw James White. Kung ano yung ibig sabihin nung nakita ni Hiram Edson the following day. So, yung kay Hiram Edson, explain yung kay Hiram Edson 1844, hindi pa investigative judgment yon. Yung sanctuary pa lang po yun. So, hindi pa nila naintindihan kung ano yun. Hindi pa nila. Kasi transition period eh. Correct. Transition period. So, hindi mo pwede, maraming mga Seventh-day Adventists na anti-Trinitarian. Kanilang inaatake itong mainstream Seventh-day Adventist na Trinitarian sila, nakuha daw sa Katoliko. Di ba? Sabi na samantalang si Ellen White, hindi siya Trinitarian. So, ang sinasabi naman ng mga Seventh-day Adventists ngayon na mainstream, mali kayo mga anti-Trinitarian. Nung time na yun kasi, hindi pa malinaw sa Adventist noon ang Trinity. Kumbaga, naging basis nila ang Godhead doon sa time ng transition period pa ang Seventh-day Adventist. Kaya ang Trinity, noong 1931, doon lang nagsimulang ilagay nilang statement of belief. Ang Trinity, ginamit ng Seventh-day Adventist ang Trinity. So, ang point natin, doon ibabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Transition period din, yung time na yung mga early Christians after the death of Christ, mga unang mga Jewish Christian, ba't sila nagsisimba ng Sabado? Kasi hindi ba nila naintindihan yung significance ng death ni Christ, na it means the end of the termination of the Mosaic law, kasi kasama na ang Sabat. Sana maintindihan nyo dahil ginamit na natin transition period ng mga Adventist noon, nung anti-Trinitarian pa sila. Pero ngayon, hindi na nyo tinuturo ng mga Adventist ngayon na anti-Trinitarian pa rin, di ba? Although marami mga offshoot na ganyan. Ang ibig ko lang sabihin, sa ganun yung paraan, sana maintindihan ng Adventist na huwag nila gagamitin itong transition period between the death of Christ at yung time na nagsisimba-simba ng Sabado, hindi pa yun talaga malinaw sa mga Kristiyano noon na ang significance ng death ni Christ. Kaya tama, Sabado sila nagsisimba. Pero hindi hanggang doon lang. Hindi na yun. Kasi dumating ang time, sabi nga ni Dr. Samuel Bakyoki, nag-change na sila, na inawaan nila yung significance ng cross ni Christ. Nag-change na sila. Humiwalay na sila sa synagogue, actually. So, nung humiwalay na sila sa synagogue, wala kang mababasang record sa Bible na Sabado ang simba nila. Kaya kung merong mga Adventist na nagsasabi, mapapatunayan ko sa Bible na Sabado ang simba,
Ang babasahin mo yung Acts, malabo, kapatid. Transition period yan. Pagka ganun ang katwiran nyo, di mas tama pala yung mga anti-Trinitarian. Bakit? Kasi during that time, si Ellen White, ang paniwala niya, hindi Trinity. Ang paniwala niya, 2 personages pa lang, Father and Son. Ang Holy Spirit, hindi pa kasama sa Heavenly Council nun eh. Doon sa Story of Redemption, hindi nabanggit yung Holy Spirit lang eh. Yung Father and Son lang nabanggit ni Ellen White. O ba't di nyo puntahan yun? Bakit nyo ayaw puntahan yun? Kasi nga, naniniwala kayo sa transition period ay hindi pwede maging basis ng official doctrine. Kasi hindi pa nagmamature ang faith nyo. Yun ang ibig natin sabihin. Kaya sabi dito, itong mga talata, binasa natin kanina, 8 verses, nang binanggit ang Sabat doon sa Book of Acts. Wala ni isa dyan. Wala ni isa dyan na binanggit sa church na nagsabat. Ang nagsabat sila sa sinagoga. Kalaban ni Kristo ang sinagoga. Kaya nga sa Revelation chapter 2 verse 3 at chapter 3 verse 10, tinawag na ni Apostle John ang synagogue na synagogue of Satan eh. Paano mo sasabihin na nagsasabat? Hindi mo pwede sabihin yung mga nagsasabat din ay synagogue of Satan, di ba? So, this text depict the proclamation of the gospel within the Jewish synagogue. Ba't pumapasok sila Paul at Barnabas sa sinagoga? Yun ang kanilang strategy. Yun ang kanilang strategy to preach the gospel. Kailangan naman pabayaan nila, di ba? Si Jesus ang Great Commission niya, make disciples unto all the nation, no? Starting from Judea, to Jerusalem, then Samaria, and then the whole nation. Gusto rin ni Jesus, nitong mga Jews na ayaw maniwala sa Kanya, at hindi pa naunawaan, hindi pa nagmamature ang kanilang belief, at di pa nila nasisingin ang kahalagahan ng Messiah, Son of God, na makarinig din sila. Maging kumpleto rin ang kanilang unawa tungkol sa kaligtasan. The same way with Paul. Di ba? Sabi ni Paul, tinutularan ko rin ang Panginoon. Pumunta rin siya sa sinagoga, hindi para magsimba lang at doon lang magsabat. Hindi. Pumunta sila doon para lang maipangaral ang kahalagahan at ang katuparan at fulfillment ng Mosaic Law na ito yung natupad kay Jesus. I encourage you, mga kapatid na Seventh-day Adventists, sa Acts 13, basahin niyo yung buong Acts 13. Sa buong Acts 13, makikita niyo. In-explain ni Paul sa kanyang sermon sa sinagoga na ang kahalagahan na si Jesus Christ ay namatay, nabuhay, at nasa kanyang kaligtasan, yung tinuturo ni Paul eh. Hindi ganyan naturo sa sinagoga, hindi nga sila niniwala kay Jesus eh. So doon mo malalaman kung anong purpose ni Paul, ba't siya pumunta sa sinagoga? Para ba makisimba lang, makisabat lang, o para may pangaral si Kristo? Natitignan mo, pinangaral niya si Kristo eh. Which is very tabu yan sa mga Hudyo. Kaya nga dumating ang time, pinaprosecute si Paul. So the same way with the Seventh-day Adventists, no Adventists, pupunta sa mga Sunday keeping church eh. Para ipangaral ko ang Sabat. Ibig ba sabihin nagpunta ako sa Sunday keeping church Sunday keeper na rin ako? Hindi. Hindi ganon. Pumunta ako ron para ipangaral ko ang Sabat sa mga Sunday keeping church. Pero hindi ako Sunday keeper. The same way with Paul, pumapasok siya ng Sabado sa sinagoga, hindi dahil siya Sabbath keeper, kundi dahil gusto niya ipakilala ang liwanag ng Ebanghelyo na ang Old Testament laws and practices, Mosaic Law, nag-fulfill kay Jesus. Ang ganda. I encourage you to read the whole chapter of Acts chapter 13. Dito sa inyong harapan, makikita nyo, the Jews believe na ang Sabat ay binigay lang talaga sa kanila. Dahil dyan, totoo siya, napakahigpit nila. Napaka-bias nila sa mga Gentile. Pero dahil may mga patakaran ng Panginoon, sabi dito sa the Old Testament Pseudepigrapha, this is an apocalyptic literature during 2 BC, 200 BC. The Creator of all blessed, sabi sa Jubilees chapter 2:31. But He did not sanctify any people or nations to keep the Sabbath thereon with the sole exception of Israel. He granted to them alone that they might eat and drink and keep the Sabbath thereon upon the earth. So they believe that they keep the Sabbath. Kaya yung mga early Christians, na most of them ay mga Jews na nakapakinig ng gospel at naging believer ni Jesus Christ, hindi mo masisi naging
part na ng dugo nila at kultura, ng heritage nila. Mula pa sa kanilang mga ninuno, sanay silang magsimba ng Sabado sa sinagoga. Kaya wag natin gamitin yung kultura nila na basis na dapat tayo magsimba rin ng Sabado. Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Wala sa kultura natin yon. Ang kultura natin dito sa Pilipinas, magsimba ng Linggo, lumaki tayo halos lahat na Katoliko. Ayan yun eh. Di ba? Next, dito sa Psalms 147, 19-20. He makes His word clear to Jacob, sabi ng Panginoon, teaching Israel His laws and His decisions. He has not done these things for any other nations, and as for His laws, they have no knowledge of them. Let the Lord be praised. Napakalinaw po ng talata na maging ang Panginoon, sinabi niya, sa Israel ko lang binigay ang kautusan, hindi sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan nakuha ng mga Seventh-day Adventist yung paniwala na ang Sabat ay para sa lahat ng tao. Ang liwanag ng awit eh. Ang binigay ng Diyos sa Israel ang kanyang kautusan. Hindi niya ginawa ito sa ibang bansa. It speaks for itself. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag yan. Kaya makikita nyo kung paano siya nag-ugat sa bawat mga puso ng bawat mga Jewish Christian. Ba't sila nagsisimba pag Sabado? Ito na ngayon. Pag-usapan natin itong reasons. Bakit ang mga early Christian community, particularly ang mga Jews, ay nagpapatuloy pa rin mag-observe ng Sabat? Kahit na natapos na yung Christ event. Christ event means yung kanyang crucifixion. Yung kanyang kamatayan, na-resurrect na siya, nakabalik na siya sa langit. Why? Meron tayong bibigyan na 6 na reason. At ito'y naka-based dun sa scholarly work na From Sabbath to Lord's Day na edited ni D.A. Carlson, isang scholar. Symposium siya. Kung gusto nyo magkaroon ng kopya, I can also give you para pag-aralan nyo. Talagang seryoso mga scholar ito na hindi po matatawaran ang kanilang kakayanan na sa research. So ano bang mga factors that ang mga Christians ay nagsisimba pa rin? Sa isang Seventh-day Adventist, ang sagot lang niya isa. Ang sagot lang na Adventist, kasi yun ang utos eh. Mag-ini ng Sabat eh. Well, it's sabi nga surface level na sagot. Napaka-surface level. Pero mayroon pang mas malalim pong dahilan. Ito po ang una, yung tinatawag na habit and religious conservatism. Yan na nga po, diyan pumapasok yung sinasabi natin na habit. Nakasanayan na kasi. Biruin mo, mula pa sa mga pinuno pa nila, daan-daan taon na ang nakaraan sa panahon pa ni Moises. Ha? Ano nangyari? Yan ang practice ng mga Hudyo. And no wonder kung bakit until nang si Christ ay mamatay sa cross, ma-resurrect at bumalik sa langit, nakasanayan nila na magsimba. Kasi naging habit na nila, religious conservatism. Ibig sabihin yan, bilang mga pious na mga Hudyo. Sabi nga ng mga psychologists, malaking impact talaga kung ano yung mga bagay na nakashape sa behavior ng tao. Lalo na yung pagsimba ng Sabado ng mga Hudyo. It is part of their system eh. Hanahanap-hanap nila yan. Kasi yan ang nakasanayan nila. No? Kaya lalo na sa mga lugar na kung saan nag-spread ang Christianity doon, sa Roman Empire, talagang ang default, kumbaga, ang default na religion doon, wala nang iba na nakikita nila, which is the Judaism. At yan nasa sa Jerusalem, lalo na pag nakatira within the vicinity of Jerusalem, napakalaking templo. Napakalaking templo niyan at napasama nga yan sa 8 wonders of the world noong mga ancient time. So, natural lamang na cultural tradition ang nagtuturo sa mga taong to. Hindi dahil sa kumbinsi sila, but marami mga Jewish Christians na nasanay na nagsasabat, kahit na sila na-convert, naging Kristiyano na sila, they accept Christ died for their sins, nagsisimba pa rin sa Sabado. Hindi dahil sa alam nilang tama yon, hindi, yun kasi ang nakasanayan nila, naging habit. Pero later on, nag-change naman ng habit. And next factor tayo, social pressure. Ito yung next factor kung bakit marami pa rin Kristiyano na Jewish na nagsisimba pa rin ng Sabado. Kasi nga, halimbawa, mga friends mo,
marami kang malapit na friends at family, members ng family mo na hindi naman na-convert sa Christianity, minsan nagkakaroon ng conflict dyan no? Di ba sabi nga ni Jesus, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan. Dito ako may dalang espada para pag-awayin ang magulang sa kanyang anak. Yun ay metaphorical word. Ibig lang naman sabihin ni Jesus na darating ang time talaga na pag marami mga tao nag-accept kay Christ bilang Savior and by faith, at yung mga kamag-anak nila, mga relatives, mga friends, na mga Jewish na masyadong kapit na kapit sa religious conviction na sa Judaism, hindi na maintindihan yung bagay niya, kaya nagkakaroon ng persecution. At binabanggit din sa Bible na talagang may warning si Jesus na darating ang time na lalamig ang pag-ibig ng karamihan, at mauwi pa sa kamatayan, di ba? Pinapatay. So, isa sa mga social pressures sa dahilan kung bakit yung iba ay napipilitan na magsimba ng Sabado. Dahil parang parang gusto nilang ma-preserve yung kanilang relationship sa kanilang family at sa kanilang mga kaibigan. Parang hindi masabing siya ay parang malang pakisama. So that is one point din, no? Social pressure. Ang third point naman, kung bakit marami pa ng Christian ang nagsisimba ng Sabado, kahit na Kristiyano na sila, ay yung fear of stronger forms of sanction. Ito na nga, no? Noong time, lalo pa noon sa first century, napaka-harsh ng punishment. Pagka alam nilang Hudyo ka, by default, they expect you to keep the Sabbath and to go to the synagogue every Sabbath. At pag nakita nila na ikaw, Kristiyano, ay hindi mo na binibigyan ng kahalagahan yung kanilang tradition, yung kanilang practice ng Sabbath keeping, there is a chance na ikay batuhin hanggang sa mamatay. At ipapatay. Yan nga ginawa nila kay Jesus, di ba? Pinagbibintangan na si Jesus na binibreak niya ang Sabbath at maraming mga marami siyang mga pinagaling, binuhin ng mga patay during the Sabbath. Talagang nagkakaroon ng sanction, no? Because they consider the Sabbath as napaka-sacred. At pag ikay gumawa ng bagay na lumalabag sa kanilang kultura at kaugalian, it will lead into death. Sa ngayon, kung ating titignan, medyo iba na ang mga Sabbath keeper ngayon. Mga Seventh-day Adventists. No? Mismo sa church na, nagkakaroon sila ng faction, nagkakaroon ng division. Why? Yung iba, kahit mga pastor mismo ng Seventh-day Adventists, nasabi na pwede naman magluto ng Sabbath. Kahit alam nila na sinasabi ni Ellen White na pag Friday, dapat luto na mga pagkain nyo at naka-plancha na at nakaayos na yung mga isusot nyo. Di ba? Ganun yun eh. Natandaan ko nga yung binanggit natin last time, yung SDA versus SDAR. Hindi masagot ng ng Seventh-day Adventist pastor na yan. At siya ay pastor sa Central Visayas Conference. Talagang inimport siya ng mga layman para harapin itong mga SDAR kasi sumusulat siya ng mga libro about SDAR. Pero nung pinaharap siya ng SDAR, ito sinabi ni Ellen White, ang sino man na lumabag at magluto ng araw ng Sabado ay nagkakasala at nagiging laban sa araw ng Sabat. Napaka-direct, pero ang ginawa nitong pastor na ito, talagang sabi ko, wow, talagang sumusubay sila. Kung totoo si Ellen White, sinusubay nila si Ellen White. At sabi ng pastor, hindi dapat yan ating interpretation. Kunin natin, para maging balance ang interpretation, kunin natin ang sinasabi ng Bible. Bumasa sa Exodus 12 at binasa niya, at sa araw na ito, sa unang araw ay Sabat at sa yung ikatong araw ay Sabat, at pwede kayo maghanda ng inyong makakain. Hindi na lang nakasagot yung SDAN kasi sila yung nagtatanong. Kaya kung ako, sa point of view ko, na pareho kong naka-debate tong SDAN na to at yung OSDA, sabi ko talagang, hindi naman sinasabi kong tama si Ellen White, talagang inconsistent ang Seventh-day Adventist General Conference. Talagang nilalaban nila ang sulat ni Ellen White
Kaya yung sinasabi na propeta namin si Ellen White, gift of prophecy, at kami lang ang church na merong propeta, that is nonsense. Hypocrisy ang tawag ko dyan. Bakit hypocrisy? Kasi kung talagang propeta niyo si Ellen White, ba't hindi niyo sinasabi, hindi sinusunod yung sinasabi niya? Ba't nagbibigay pa kayo ng rasyonale at excuse ba't kayo nagluluto araw ng Sabado? Yun eh. Kaya ito nga sinasabi ko ulit, kasi meron akong nakitang post sa Facebook ng isang SDAR na misquote yung sinasabi ko. Sabi niya, kita mo, si Obidos, dating dependent na SDA, naniniwala na tama SDAR. Hindi ganon. Hindi yun ang point ko. Ang point ko, kung sabi ko lang kasi, kung meron man talagang Seventh-day Adventist sa panahon ngayon, na kung gusto yung matrace ang totoong Seventh-day Adventist, na sumusunod talaga kay Ellen White, hindi mo makikita sa Seventh-day Adventist General Conference. Kundi makikita niyo yung mga sumusunod talaga sa sulat ni Ellen White, mga SDARM, mas sumusunod sila, mas istrikto sila. No? Parang ganito, kasi one time, meron nagtanong sa akin nung ako'y nakipag-debate sa Muslim noon. Sabi na, ang mga Muslim ay terorista. Sabi ko, hindi lahat ng Muslim terorista. Mali po yan. Ang terorista, may extremist yun. Pero, kapag aralan mo history, ang talagang sumusunod kay Muhammad, ito mga extremist, yung kanyang propeta. Correct. Pero yung mga Sunni Muslim na majority, mga mabait naman, edukado, hindi na sinusunod yung nasabi ni yung example ni Muhammad. The same way with Adventists, kung hanapin niyo talaga yung sumusunod kay Ellen White, doon kayo sa SDAN pumunta. Pero yung mga nagkukunwari lang sumusunod at nag-ipapaibabaw na sumusunod kay Ellen White na Seventh-day Adventist General Conference. Kami propeta si Ellen White, pinagtatanggol pa nila sa debate, pero hindi naman nila sinusunod. Para sa akin, yun ang aking point. Pero hindi ko sinasabi totoong propeta si Ellen White. Hindi ko sinasabi totoo. The same way. Ang point ko lang, kung totoong propeta si Ellen White, dapat sundin ang Seventh-day Adventist GC. Pero kaya nagkakabakbakan sila. Dito tayo sa pang-apat, missionary policy. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. But ang mga Christian, katulad ni Apostle Pablo, ay pumapasok sa sinagoga. Missionary policy. No? Sabi ko nga dito sa ating article, Paul's visit to synagogue on the Sabbath were part of successful teaching strategy. No? So, yun ang teaching strategy and yun ang mission niya sa Panginoon eh. You have to declare and you have to explain that the old covenant law has been fulfilled to Christ. He is the fulfillment. He is the Jewish Messiah na inaantay na tagapagligtas. No? So, kung hindi nagagawin yun, baka yung dugo nila ay singilin si Pablo dahil pinabayaan niya itong mga taong tumamatay na hindi nila alam na dumating na pala ang Kristo. Kaya, letter B, Paul's adherence to old covenant laws and his Sabbath practices serve as historic purpose. No? It is descriptive and not prescriptive. Ano ibig sabihin nito? Nirecord ni Luke sa kanyang sulat sa Acts, yung mga activities ni Paul na pumupunta sa sinagoga, hindi para tularan natin si Paul na pumunta rin sa sinagoga at magsimba ng Sabado. Hindi po. Sabi nga dyan, historical purpose. Descriptive po yon, hindi prescriptive. Pag sinabing descriptive, dinidescribe lang ang missionary strategy at teaching strategy ni Paul. At makikita naman sa nilalaman sinasabi ni Paul, he's talking about Christ. Pero kung yung talking lang niya, he's talking about the Old Testament lang, tama, baka nagsasabat lang siya. Okay? Sana maintindihan niyo mga kaibigan, no? At ito'y descriptive, not descriptive. Parang ganito, mababasa natin sa Bible, sila Abraham, sila David, maraming asawa. Di ba? Kaya sabi ng iba, pwede mag-asawa ng marami. Dahil sa Bible, sinusuportahan na mag-asawang marami. Ang sagot lang natin dyan, binanggit lang yun na ang ilang mga alagad ng Panginoon nag-asawa ng marami, historical purpose yun. Descriptive, hindi prescriptive. Ito yung sinasabi natin, no? Paul did not teach his converts to observe the Sabbath. Sabi sa Colossus, huwag lang hatol sa inyo. Tungkol sa Sabbath, kasi yan ay anino. At tanda natin si Kristo. Dumating na si Kristo, kaya wala na tayo sa anino.
Romans 14:5, may nagsasabi isang araw ay holy kaysa sa iba. Meron naman nagsasabi ang lahat ng araw ay araw-araw ay holy. Ang bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip, magpasya. So wala nang requirement na isang araw. Wala na. Kasi si Paul na mismo, na siyang nangangaral, na nakasulat ng 13 epistles sa New Testament, siya na lang pagbasihan mo kasi siya ang busy, siya maraming sinulat yan eh. Wala kang makikita na si Paul nagturo. In fact, marami na toto, hindi ko na isulat to sa article. Kanina ko lang naisip nung piniprepare ko itong slide na to. Yung Acts 19:8-10, alam mo, dumating ba lang time, 2 years si Paul na hindi pumasok sa sinagoga? 2 years na hindi pumasok sa sinagoga at nagsaba, 2 years. Paano natin nasabi? Acts 19:8-10. And he entered the synagogue, si Paul to. And for 3 months, he spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn, matigas ang ulo, and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation. Kung ano pag sinasabi, binabash din pala si Paul noon. Ang ginawa ni Paul, he withdrew from them, humiwalay siya sa sinagoga, and took the disciples with him. Yung mga disciples niya, sinama niya, iniwan niya yung sinagoga. And anong ginawa niya? Reasoning daily in the hall of Tyrannus, this continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Hindi pala palaging si Paul nasa sinagoga. Kung yung interpretation nyo sa pagpunta ni Pablo sa sinagoga, nagsasabat siya, 2 years siyang hindi nagsabat dito eh. Kasi daily, anong ginagawa niya araw-araw? Nag-reasoning siya doon sa lugar na Hall of Tyrannus na tinatawag. Ito'y Gentile. Hindi simbahan to. Ito'y parang public hall. Parang lugar, auditorium, kung saan everyone can speak and share their ideas and philosophies. Si Paul, ginawa niya, doon sa lugar na pinuntahan niya, may sinagoga doon. Kaso, ang titigas ng ulo ng mga tao ay tanggapin si Jesus na siya ang pinatuparan na Messiah. Ano ginawa ni Paul? Hindi siya nagsimba na ron. So, hindi rasyonale at hindi katwiran na si Paul nagsisimba doon. Hindi. Ang purpose niya, kaya siya nagsisimba, para mangaral. Kaso, ayaw makinig sa kanya. Anong ginawa niya? Di pumunta siya ngayon sa Hall of Tyrannus. Araw-araw. Nagpatuloy 2 years. Biruin mo, hindi siya pumunta na sinagoga for 2 years. Sabihin ng mga Sabadista, hindi siya nagsabat. Hindi talaga. Diyan lang natin makikita na ang pagpunta ni Paul sa sinagoga at sa pangangaral, teaching strategy. Ngayon, pag alay mo makinig, hindi na siya pupunta na siya ng Sabat sa sinagoga. Nakita mo yung listening doon, no? So, isa ito sa mga Bible verse na nabasa ko nung ako'y nag-iisip na nag-exit sa Seventh-day Adventist. Sabi ko, nga no, hindi pala pumupunta si Paul sa synagogue, gaya ng alam namin na Sabadista, na para manghihingi ng Sabat. Paano ito? Iniwan niya yung sinagoga, at pati mga alagad niya, at hindi na siya bumalik doon para magsabat. Sabado lang naman sila nakapunta sa sinagoga. Kundi araw-araw, nangangaral siya sa Hall of Tyrannus for 2 years. 2 years hindi nagsabat si Pablo. Bakit si Pablo nakakaya niya gawin yun? Kasi naunawaan na niya eh. Ang Christ event. Na Christ fulfilled the law. Christ is the end of the law. At I'm praying, Brother Toto, sa mga mahal nating Seventh-day Adventists, na sana sila'y makalabas na sa transition period. Alam mo, ibig sabihin, kung itong mga Jewish Christians sa Acts, kaya nagsisimba ng Sabado, transition period, at ito ang basihan ng mga Seventh-day Adventists, kung bakit din sila nagsasabat ngayon. Ibig sabihin, tinutularan nila, transition period din sila, ang mga Adventists, at hindi pa nila talagang lubusan na iintindihan ang kahulugan ng kamatay ni Kristo sa cross, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay, maguli sa mga patay. Yun ang point natin dito. Kaya po, kung itutuloy natin, number 5, ito na. Strong conservative leadership in Jerusalem. Ito yung mga reasons, habit and religious conservatism, social pressure, fear of stronger form of sanction, missionary policy. Ang pang-lima natin, strong conservative leadership at Jerusalem. Alam natin sa Book of Acts, ang leader noon sa Jerusalem, si James.
kapatid ni Jesus. Due to James' dedication and traditional belief of the priests and Pharisees. Si James kasi noon, siya di ba yung nasa Jerusalem Council, siya yung chairman doon. Siya yung nangunguna doon. At si James, ang kapatid ni Jesus Christ, isang conservative na Hudyo, Brother Toto. Dahil siya traditional Jew, conservative, at mostly, na mga na-convert, meron binabanggit sa Acts na merong 5,000 na mga sacerdote at mga pariseo na naging believer. And mostly, they are connected to the church in Jerusalem. Of course, anong araw magsisimba yung mga yan? Dahil sa kanilang tradition at habit, Sabado. Kaya yung mga new believers, nakikita niya yung mga leaders nila kagaya ni James, Sabado simba, magsisimba sila. Letter B, James presided over the council. Ito yung Jerusalem Council na nabanggit natin last time, Acts 15. That issued directive to churches in Cilicia and Syria. James mentioned this tradition but wasn't advising Gentiles to keep the Sabbath. Yun pala ibig sabihin, Brother Toto. Si James, personally, as individual na believer, wala tayong magagawa. Decision niya na magsimba ng Sabado. No? Tradition niya bilang Hudyo. Pero, ang maganda kay James, wala kang mababasa na sinabi niya, akong sundin niyo, akong leader dito sa Jerusalem. Kayo mga Intel, dapat manginig kayo ng Sabat. Wala si sinabi. Bagkus, iba yung sinabi niya. Doon sa Jerusalem Council, ito mababasa natin. Acts 15:13, 19-20. After they finished speaking, James replied, "Brothers, listen to me." Kasi nga siya yung chairman ng Jerusalem Council. Brothers, listen to me. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, but should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. Although si James ay conservative, personal choice niya yun. Hindi niya inuobliga ang mga Gentiles na magsabat din, sabi nga. Kundi sabi niya, sa aking hatol, wag na kayong bigyan ng problema pa mga Gentiles. Ayan nga niresolve ng Jerusalem Council. Na wag na kayong sumunod sa kautosan ni Moses, wag na kayong magpatuli, kundi ito lang, sundin nyo itong 4 nito. Yun lang nire-require niya. No? In fact, si Josephus, Flavius Josephus, history ito, mga kaibigan, si Flavius Josephus ay naniniwala siya na talagang kahit nung panahon pa ng Genesis, kailangan na talagang ang mga Gentiles, hindi talaga required na magsabat. Hindi sila required na magsabat o sumunod sa mga tinatawag na clean and unclean animals. Yan ang sinabi niya. I permit you, sabi ng Panginoon, sabi ni Josephus, I permit you to make use of all other living creatures at your pleasure and at your appetites lead you. For I have made you the lords of them all, both of you that walk on the land and that swim in the waters and those that fly in the regions of the air high. Dito, ito ang basis ni James na hindi naman talaga originally required ang mga Gentiles to follow the law of Moses, even the clean and unclean. Kasi ang paniwala ng mga Jews, if you read history, ang sinusunod ng mga Hentil ay hindi yung Mosaic law. Ang utos na binigay sa kanila ng Diyos, yung tinatawag na Noachic law. Noachic law. Yung law na binigay ng Diyos panahon ni Noah. Kaya itong kinukot natin kay Josephus, na isang Jewish historian, contemporary ito ng mga apostol. Sabi niya, sabi daw ng Panginoon, however, I require you to abstain from shedding blood. Doon lang pinapatigil ng Panginoon. Huwag silang papatay. And to keep yourself pure from murder. And to punish those that commit of such thing. But I permit you to make use of all other living creatures at your pleasure.
Pwede kainin lahat ng hayop. Nasa Genesis 9:4 yan eh. Pero, huwag nilang kainin yung blood, excepting blood, for there is life. Yun ang basis ni James. Alam kasi niya ito. So, eto na, ang huling reason kung bakit nag-continue na magsaba ng Christian, theological conviction. Ito, ibig sabihin, mayroong basis sila sa theology, Bible, or scriptures. Believing Pharisees, marami pa kasi believing Pharisees. Almost lahat ng mga Pharisees na na-convert na believers ng mga Jews ay mga Pharisees. Were dedicated siyempre sila to observe the Sabbath and the law. Kahit na si Paul, di ba yung visions na binigay sa kanya sa Acts chapter 10, nasabi ganoon, huwag mong tawaging marumi ang aking nilinis. Kasi sabi ni Peter, no Lord, di pa hanggang ngayon, di pa ako kumakain. Conservative din si Peter eh. Hindi pa rin yun na inuwaan ang Christ event. So, ano yung sabihin nito? Hindi natin pwedeng gawing basis po. Hindi natin pwedeng gawing basis ng ating belief or justification ng Sabbath keeping itong record ng Book of Acts, no? Doon sa nakita natin kaninang 8 text na kung saan ginamit ang Sabbath na Acts, wala tayong kahit isa dyan, mga Seventh-day Adventist na mahal ko, wala kayong makikita dyan na nagsimba sila sa church, Christian church, hindi sa synagogue, Christian church. Kaya nga po, ulitin ko huwag kayong ma-offend. Wala pong basihan ang pagsimba ng Seventh-day Adventist sa kanilang mga churches ngayon. Wala kayong basihan sa Bible. Bakit? Wala naman kayo nabasa sa Bible na ang mga Christian as a church, nagsimba sila sa church Sabado. Wala naman kayo nabasa eh. Ang nabasa natin, Acts 20 verse 7, nagsimba ang mga Christian, nagsanta sena pa sila, nag-Lord Supper si Paul. Sa Acts 20 verse 7, first day of the week, linggo. Okay? So, as a conclusion, nakita natin, in the New Testament, a significant concern was the danger that Jewish Christians might not fully appreciate the significance of Jesus' life, which transcended the law and his sacrificial death. Yan ang disadvantage. Kaya nga si Paul pumupunta sa sinagoga para ituro si Kristo. Kasi kung hindi niya ituturo yun, hindi sila mag-grow sa kanilang knowledge about Jesus Christ. At ang mga Kristiyano, kung magpapatuloy sila sa sinagoga, hindi mag-grow ang kanilang knowledge at makilala ang kahalagaan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi hindi naman ituturo sa sinagoga yun. Number 2, merong risk na to revert to Judaism. Ang sino mang Kristiyano na mananatili pa rin noon na magsimba ng Sabado. Kaya dumating ang time, sabi mismo ni Bakyoki, hindi na natin binasa dito, dumating ang time, mga Kristiyano, humiwalay na. Bakit? Kasi alam nila, hindi na makikilala ang purpose ni Jesus sa kanyang mission. Hindi naman si Kristo tinuturo sa sinagoga. And lastly, it's interesting to note that the faith of SDAs mirrors the immaturity seen in the early Jewish Christians who struggled to fully grasp the concept. Despite Jesus having completed salvation, some SDAs continue to live under the law and its curses based on Galatians chapter 3, verses 8 to 10. So, yung immaturity ng mga Kristiyano during the transition period, yan ngayon nakikita ko sa mga Seventh-day Adventists. Therefore, ang panginginig ngayon ng mga Seventh-day Adventists ng Sabbath ay nagpapakita na immature pa kayo sa inyong faith. Nasa transition period pa rin kayo. Hindi pa nyo talagang nakikilala ang kaligtasan na dinala ni Jesus Christ 2,000 years ago para sana sa inyo. Kaya nga hanggang ngayon, meron kayong doctrine ng investigative judgment. Yung sanctuary ninyo, 1844 pa. 1844 pa kayo, lubusang matutubos sa inyong kasalanan. Kasi nililista pa lang kasalanan nyo. Mga kaibigan, 2,000 years ago, tapos na yan. Yan po ang kahinatnan kasi transitional period pa ho ang pananampalatayang Seventh-day Adventist. Hindi nyo pa kilala si Jesus. I'm sorry to tell this, but it is true. Nakikita yan sa bunga ng inyong buhay, nakikita yan sa bunga ng inyong mga turo, hindi pa kumpleto ang inyong pagkakilala kay Jesus. Kaya ang kaligtasan nyo, hindi pa ho kumpleto.